Hinamon po mga kababayan ni Attorney Salvador Panelo. Etong si Amy Mangga, naku talagang sincero siya mga kababayan sa kanyang mga balat kayong ginagawa. Na Duterte forever, Duterte forever. Kaya dapat sagutin niya muna mga kababayan ang pinaka-importanting tanong ng bayan. Dahil siya lang ang pwedeng makasagot nito ngayon mismo mga kababayan na kung drug addict nga ba ang kanyang kapatid na si Ngagba. Kung gusto daw nitong si Amy Marcos mga kababayan na paniwalaan siya ng mga tao na siya ay sincero, ay dapat munang sagutin niya ang katanungang ito. O Amy, sagot! At apparently mga kababayan, wala ring nagkakalakas ng loob dyan sa ganyang katanungan from the mainstream media. Ay nako, ay nako. Kaya natutuwa po tayo dito kay Attorney Salvador Panelo mga kababayan ang ating pambato sana bilang senador. Kaso nga lang, hindi tumakbo. Na-raise up niya ang question na ito mga kababayan. Nang sa gayon, ipaabot ito kay Amy. Totoo ba, Mangga, na drug addict ang kapatid mo? Kung sasagutin niya ni Amy mga kababayan, siguro maniniwala na tayo. Pero hindi pa rin natin siya iboboto. O, panoorin niyo po ha. Totoo ba o hindi kung talagang drug addicted yung kapatid mo? Drug addicted. Yan ang proper term mga kababayan ha. Naging balat kayo ka. Pag yung balat kayo, tumatak na yun doon sa isang kumakandidato sa Senado. Balat kayo pala. At tinutuligsa natin kasi bumagsak sa rating. Itong si Amy referring to Amy Marcos, makinig ka Amy. Kaya para malaman mo kung bakit ayaw ko sa'yo. Kahit na endorse ka. Kami rin. Sa makatuwid, kahit i-endorse siya ni PRRD. Sorry, PRRD. Ayaw namin. Never again to Marcoses. Hinday saan. At bakit marami pa rin ang ayaw maniwala sa'yo? Bakit maniniwala kami sa'yo? Pero hindi siya inendorso ni PRRD ha. Ang inendorso ni PRRD ay si Hunasan at saka si Kirobin. Wala doon si Amy mga kababayan. Sa'yo. Nagpapakita ka, una, di ba, kinokontra mo yung kapatid mo. Kontra mo. Pagkatapos, nagkandara pa ka na itaas ang kamay mo para maging kandidato senador ka sa alyansa. Oo nga. Ang sabi niya, ano lang ako independent. Wow, independent. Dahil sa umpisa ang lakas-lakas nila mga kababayan, di umano ha, dahil with all the resources. Sa makatuwid, nabudol nga doon si si Tolentino, buti na rin lumabas ang totoong mukha. Ngayon mga kababayan, ang alyansa hindi nakapagkampanya sa Visayas at Mindanao. Pagkatapos, biglang nung makita mong delikado ng administrasyong alyansa, lumipat ka na naman. Hindi lang yan. Dahil habang nasa alyansa siya mga kababayan, from upper half ata, di ba nasa top 6 yun si Amy, spaghetti pababa ang rating mga kababayan hanggang napunta sa pang-14. Madali sabi, naman ka sa dalawang ilog. Yan ang unang ayaw sa'yo. Pangalawa, ang mga ganyang klaseng tao mga kababayan, makakarma yan Ang ending niyan, magkabilang panig ang walang boboto na sa kanya. Maraming sumusuporta kay Sara. Pero sa'yo, Amy, huwag ka nang umasa. Pinapakita mo na hinday Sara ka, kahit anong mangyari. Hindi ka aalis sa kanya. Anong ginawa mo? Nung inaresto si Pangulong Duterte sa Villamor Airways. Walang ginawa. Nagpa-interview ng saglit ba kababayan at anong sinabi? Kawawa naman and then wala na. Kung talagang sincero siya right from the start mga kababayan, pwedeng nagpunta doon si Amy Kakalampagin niya. Siya ang kapatid na presidente ha. Pwede siya mga lampag doon. Yung kaibigan. Wala. Hindi nga mahagilap afterwards. After nung statement niya mga kababayan na konting-konti lang sinabi, kawawa naman. Yung mong Inday Sara, hindi pinapasok. Anak ito, anak na, abogado pa. Si Bongo hindi rin pinapasok. Nasaan ka nun? Bakit wala kang imik? Tapos ngayon, para siya na ang hero mga kababayan. Dala-dala pa ng mga papel ombudsman, eto na ang dapat yung kasuhan. Pero nung panahon na sana mga kababayan na pwede pang pigilan yung pagdukot kay PRRD, nasaan ang banggang ito? Bakit hindi ka nagsalita na laban sa ginawa ng iyong kapatid, laban sa gobyerno nito? Correct. Dahil ang sabi lang ni Amy, kawawa naman. Hindi niya binatikos doon ang kanyang kapatid mga kababayan ha. Nung time na inaresto si PRRD. Tumahimik ka. Nung makita mong bumabagsak ang rating mo, ayun. Saka pa nagbunga nga. Saka naglunsad ng Senate investigation. Wala namang kailangan tuklasin kasi alam na nating lahat.
Kaya nga, Oh. pointless. Another thing, kung bakit tayo sa'yo ng mga taong bayan, kaya bumagsak rating mo eh. Yung issue sa kapatid mo, lulong sa droga. Lolong. Oh, kung mayroong lolong na buhaya mga kababayan sa Malacanang daw di umano, mayroon ding lalay sa Kongreso. Mga buhaya mga kababayan, si Lolong at saka si Lalay. Di ba? Hey! Ako, ibang posisyon po dyan. Diba sabi ko, aminin mo na lang. Anyway, hindi ka naman susukatin dyan. Pero disagree kami dyan, Panelo ha, na hindi siya masusukat dyan tungkol sa gamit yan ng droga. Para sa amin, that is betrayal of public trust. The mere possession nga lang mga kababayan ng illegal na droga is pwede mo lang ikakulong. Yun pang paggamit niyan. At isa pa, ang presidente ang nagsisilbing driver ng ating bayan. Yung ordinaryong driver nga mga kababayan, tanggal nga sa pagka-driver kapag nahuling lulong sa illegal na droga. Yan pang presidente na lahat ng mga crucial kaliit-liitang mga desisyon ng bayan nakasalalay sa kanya. Kaya nga illegal yan eh. Kaya nga importante mga kababayan na ilinawin ni Amy, sagutin niya ng masinsinan. Talaga bang lulong sa droga ang kapatid niya? Dahil kung oo, panahon na para ipanawagan natin na mag-resign ito. Sige, kung ayaw niyong ikulong, wag. I-rehab na lang. If ever ha, if ever. Pero once na gumagamit, hindi na po yan nararapat na maging presidente mga kababayan. Public trust eh. May trust ka pa sa drug addict? Wala na. Pero itong sinasabi ng mga tao sa'yo, kaya ayaw maniwala sa'yo eh. Ikaw ay kapatid. Kapatid. Sa pool. Lumaki kayong pareho. Pagkasama kayo. Kaya ikaw lang ang nakakaalam kung talagang drug addicted yung kapatid mo. Ibig nilang marinig sa iyong bibig. Totoo ba o hindi? Pero natahimik ka na yan. Hanggang ngayon ay tahimik ka. Sagutin mo, Amy. Yan na lang. Pero hindi ibig sabihin na iboboto ka namin ha. Maniniwala lang kami ng konti. Konti lang naman. Na mayroon kang sinseridad sa pagkampi-kampi mo dyan sa mga Duterte. Paano ka paniniwalaan? Kaya kahit na in-endorse ka ni Inday Sara, marami ang ayaw bumoto sa iyo. At tuloy-tuloy yung pagbagsak mo. Pababa kaya, ng pababa. Ang sinasabi natin. Oh. Kaya, may problema ka talaga. Kaya may yung balat kayo talaga maniwala. Marami yung balat kayo. Maniwala kayo. Maraming user natin yung sinasabi. Ginagamit Mangga! lang ang pangalang Duterte. Oh. Mga kandidato. Pero kung titignan mo ang mga record nila, nako, mga pangsarili lang. Ganon din. Ginagamit din yung pangalan ng Marcos bilang partido naman. Pero sa katotohanan, puro pangsarili na dyan. Oh, yang Bagoong Pilipinas mga kababayan, puro yan manggagamit. Kaya after ng Marcos administration, walang magtatanggol niyan kay BBM ni isa siguro. Kaya nga hindi ba, kaya ako gusto ko talaga evolutionary government. Abolish na muna itong kongreso ng mga 6-10 taon. Kung pwede lang. Kaso sino ang ilalagay natin? Huwag mong sabihin ang mga Romualdez. Payag kami ng RevGov. Pero dapat mga kababayan, ang mamuno niyan ay mapagkakatiwalaan. Pwede na ako maging presidente si Sara. Oh, sige, mag-RevGov na. Dahil tiwala tayo kay VP Inday Sara eh. Government, abolish na muna itong kongreso ng mga 6-10 taon para maayos natin itong bansang ito. Okay, ako talagang halos wala na akong pag-asa dito sa ganitong kalakaran. Kailangan i-educate natin talaga buong Pilipino, as in buong Pilipino at libre dapat. So ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.